Isang magandang umaga po muli sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. At pagpalain po kayong muli ng Panginoong Jesus sa umagang ito. Tayo na pong tumunghay sa salita ng Diyos. Tayo po ay nasa Santiago, chapter 1 pa rin po, verse 16 to 18. Basahin ko po at sundan ninyo sa inyong mga Biblia. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niya tayong maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Sabi nga po sa English, every good and perfect gift comes from the Father above. At ngayong araw na ito ay ating tutunghayan ang katotohanan ito. Ang konteksto po ng salita na lahat ng maganda at ganap ay buhat sa langit at mula sa Ama ay nasa katotohanan po na ang pinag-uusapan natin simula dun po sa verse 2 ay patungkol po sa mga pagsubok. Pagsubok na dumarating sa ating buhay. Una po, pinag-usapan natin na magalak tayo kapag dumarating yung mga pagsubok dahil ito ay sa ikatitibay ng ating pananampalataya. At napag-usapan din natin na kung ikaw ay kulang ng kaalaman sa pagharap ng mga pagsubok na yan, lumapit ka sa Panginoon at bibigyan ka niya ng kaalaman o katalinuhan upang maharap mo to. At pinag-usapan din po natin sa pagharap ng pagsubok, ang pagkakaiba ng pagsubok at tukso. Na ang Diyos, ang pagsubok ay layunin ng Panginoon upang sa paging manatili tayong tapat sa gitna ng pagsubok at tayo ay tatanggap ng putong. Ibig sabihin, tayo ay dumarating sa mga pagsubok dahil ito ay pag-test ng ating faith. At kahapon pinag-usapan natin ang kaibahan ng trials and temptation. Ngayon po, ang konteksto ng sinasabi ng Panginoon na every good and perfect gift comes from God ay doon pa rin po sa katotohanan ng trials. Minsan po kasi, kaya po niya sinabi to, yung unang salita po na binanggit niya, huwag kayong padaya mga kapatid. Bakit po ganito yung huwag kayong padaya? Saan po tayo nadadaya? Minsan nadadaya po tayo dun sa sitwasyon na tayo ay dumarating sa pagsubok. Ano po ang pandaraya na dinadala? Totoo po to, ang pandaraya po ay hindi mula sa Panginoon. Sino po ang nagdi-deceive sa atin? Sino po ang great deceiver? Si Satan po. Paano po niya tayo dinideceive in times of trials na dumarating sa ating pagsubok? Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kayong padaya. Kung kayo ay dumarating sa mga pagsubok, huwag kayong palinlang, huwag kayong padaya sa sinusulsol ng devil sa inyo. Ano po ba yung mga sinusulsol ng kaaway sa gitna ng mga pagsubok? Ito po, hindi na ako mahal ng Panginoon. Bakit ba nangyayari sa akin to? Nagtatanong na tayo, tapos sabi natin, bakit namin dinaranas ang mga pagsubok na ito? Kami naman ay matapat sa Panginoon. Minsan nagtatanong tayo dyan, nasaan ang Diyos nung kailangan ko siya? Merong mga ganyang katanungan. Matapat naman ako, pero bakit namin dinanas ang mga pangyayaring ito? At kung ano-ano pang mga bagay na naiisip natin at na nilalagay sa ating kaisipan ng kaaway upang tayo ay magduda sa pag-ibig, sa katapatan at sa kabutihan ng Diyos. Minsan po, kailangan din po, yan po ay katotohanan. Hindi ko po iniaalis sa inyo na makaisip o kahit din po ako ay nakakaisip minsan ng mga ganyan kapag nandun po ako doon sa gitna ng mga pagsubok. Pero po sa mga pagkakataong ito, ay ninanais po ng Panginoon na maging open lang tayo sa Kanya. Hindi po masama na makaramdam siguro ng mga ganyang bagay, hindi po masama na sabihin natin sa Panginoon na tayo nalulungkot, tayo may pagtatanong, tayo ay ano. That is the goodness of God, that we can be honest with Him rather than just keep it in your mind continually
bother you about the thoughts without releasing it to the Lord. Ang pinakamagandang bagay po ay huwag tayong manatili sa ganung katotohanan. Kaya nga sinasabi dito ni Santiago, huwag kayong magpalinlang. At ano yung sinasabi niyang katotohanan na dapat ma-establish sa atin? That God is a God of goodness. Every good and perfect gift comes from the Father. From God, our Father. Sabi po, ang lahat ng mabuti, sabi po, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng tanglaw sa langit. Ang Diyos po, ang lahat ng palaging nais niya ay yung mabuti, yung ganap para sa atin. Wala pong magulang na nag-isip ng masama para sa kanyang anak. Lalong higit na po ang ating Diyos Ama na nasa langit. Tayo po ay naging anak niya dahil po sa salita ng katotohanan na tinanggap natin. Sino po yung salita ng katotohanan? Ang Panginoong Hesus. Binanggit po yan dito sa huling verse na niloob niya tayong maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Tayo po ay very special sa Panginoon. Ang tao ay very special na create ng Panginoon. At tayo, walang iniisip ang Panginoon na hindi maganda para sa atin. Yan po palagi ang ilagay niyo sa isip niyo. Kung iyan man ay pagsubok, kung iyan man ay mga bagay na dumating sa inyong buhay na isip niyo po ang kalooban ng Panginoon. At makikita po ninyo na out of the trials that comes, out of the challenges na hinarap natin, bagyo ng buhay na hinarap natin, naroon ang Panginoon at kasama natin siya. Sabi po dito sa verse na ito, hindi siya nagbabago. Ano po ibig sabihin na hindi siya nagbabago? Kung ano po ang pagmamahal niya noon, kung paano po niya kinalinga noon ang kanyang bayan, ang bayan ng Israel, inilabas niya sa Egypt, tinulungan sila, at kung ano pa man ang ginawa ng Diyos through the history, ganun din po ang gagawin sa iyo ng Panginoon. Kung paano kanya tinulungan noon sa isang mong problema, ganun pa rin ang Panginoon, hindi magbabago ang Diyos ng pagmamahal at pagtulong sa iyo. Sabi po rin dito sa verse ito, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man sa dilim. Kung ikaw ay nasa gitna ng pagsubok at mga problema na pakiramdam mo lahat na ng forces sa mundo ay nagsanib-sanib para ikaw ay ibagsak at sa mga pagsubok na yan, sabi mo nga minsan, hindi na ba matatapos ang mga pagsubok na to? Katulad po ni Job, mas sobra pa po yung tinanggap ni Job. Wala pa po akong nakikitang tao na katulad ng dinanas ng kay Job na nagkaganon. Pero sabi nga ng Panginoon sa unang Korinto 10:13, hindi kanya susubukin sa mga bagay na hindi mo makakaya. At kung ikaw man ay nasa pagsubok, bibigyan kanya ng kalakasan upang mapagtagumpayan yun. At out of the things na nangyayari sa'yo, merong magandang bagay na idudulot ang Panginoon. May layunin pa rin ang Diyos sa lahat. Sabi nga, ang pagsubok ay blessing in disguise. Minsan, yung pagsubok nakabalot sa yung blessing nakabalot sa pagsubok. Na out of the pagsubok na pinagdaanan mo, merong ibinungang napakaganda. Na as of now, hindi mo makita. Pero in the near future, masasabi mo, ito pala, Panginoon, ito pala ang inihahanda mo sa akin. Look what have happened to Job. Sa gitna ng pagsubok, nanatili po siyang tapat. Nanatili siyang nagstay, nag-wait sa blessing ni Lord, continually worshiping the Lord. May dumating sa buhay niya, nag-question din siya sa Panginoon. Pero sa lahat ng kanyang pagtatanong, iisa lang ang palagi niyang sinasabi, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay hindi ako iiwan, hindi ako babayaan man. At sa bandang huli, nasabi niya, kailangan palang mangyari ito upang lalo ko pang makilala ang Panginoon. Ano po ang ibinigay sa kanya ng Panginoon? Lahat ng nawala sa kanya ay ibinilik sa kanya ng Panginoon in sevenfold. Higit pa sa dati niyang meron. I'm not showing you kung ano man yung blessing na sinasabi pa ni Lord. Pero ito po ang tandaan nyo. Ang ating Diyos Ama sa langit ay palaging ang iisipin ay kabutihan sa atin.
A good and perfect gift is always await from God. Nag-iintay mula sa Diyos. Ang kailangan lang natin magtiwala, mag-trust tayo sa Kanya. At tutulungan po niya tayo sa gitna ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan. At masasabi pa rin natin, God is good all the time. And all the time, God is good. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, maraming salamat po. Salamat, Panginoon, na ina-assured mo kami ng katotohanan ito na lahat ng mabuti, ganap na kaloob ay mula sa iyo. At kung minsan hindi nagiging maganda ang kapaligiran sa aming buhay, iisipin pa rin namin, Panginoon, ang kabutihan, ang pag-ibig mo, at alam namin mararanasan din namin ito, Panginoon. Sa gitna ng mga pagsubok na yon, marami kang bagay na ipinapakitang maganda sa amin. Ang kailangan lang namin tumingin sa iyo at magtiwala. Lord, patuloy akong nananalangin sa mga taong dumaraan sa matinding pagsubok. Nawa makita nila ang iyong pag-ibig, makita nila ang iyong pagtulong na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan sa gitna ng pagsubok na yan. At mula sa mga pagsubok na yan, makikita nila ang iyong kabutihan at kadakilaan. Lord, tulungan mo nga po silang maging matatag. Bigyan mo sila ng kalakasan at katalinuhan na mapagtagumpayan ang mga pagsubok na to. At yakapin mo sila ng iyong pag-ibig, Ama. At maraming salamat, Panginoon. Alam ko po na ikaw ay kanilang kasama sa gitna ng mga bagyo at pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Salamat po dahil tapat ang iyong mga salita, hindi ka nagbabago. At ito po ang aking panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa pagsamang muli sa Daily Walking with Jesus to Eternity. At tunay nga po, hindi tayo pababayaan ng Panginoon at palagi siyang may laan na tulong sa atin sa gitna ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Magtatagumpay po tayo dahil kasama natin ang Diyos. God bless you po.